What's up, guys? Carl Loyola again. Welcome to the Pageant Passion Podcast. Crowning Conversations is your ultimate podcast for all things pageant. At syempre pa si TikTok Pageant Guru Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru Carl Loyola. Yes, nangyari na nga ang contract signing ng mga Miss Universe Philippines 2026 candidates for this edition. Batch 1 kahapon from A to M and then batch na naman ngayon from letter N to Z. Kaya naman yan ang pag-uusapan natin. Sino-sino ba mga standouts yung mga first impression standouts? Ang aga ni Sander. Si Sander ang lagi nauuna. First siya. Happy Wednesday, everyone. February 11. Yeah, it's Wednesday. At ayan, nauna si Sander. Kaya magandang gabi. Kiluwa, pangalawa ka. Si Tang, ang pangatlo na nagsabi ng hi. At ang pang-apat si Yules. Panglima si Kain. Pag-uusapin natin yan, Yules. Sa panglima si Oreo. Ayan. Ito ang topic natin. Yung tinatanong ni Oreo at ni Cooking Shore. So yeah. Guys, good evening. My name again is Carl and welcome sa ating live stream for today's Wednesday live stream. Wednesday evening. Yeah, sa mga bago nanonood, welcome sa ating TikTok live stream. Sa mga team replay, doon lang kayo sa YouTube. Nandun tayo magre-replay mamaya. But our topic for tonight is, bakit nga wala si Iliana? Kagaya ng mga sinasabi nyo dyan. No more Iliana. But no problem kasi ang dami na rin namang mga nagpakita kanina na sa tingin natin, manlalaban din naman. Actually, hindi naman ganun kadami. Actually, parang konti lang. Kaya, parang rambulan talaga sila doon. Iyon. Sabi ni Kain, sayang pinaasa lang kami. Hindi naman pinaasa. Baka umasa lang. Hindi tayo pinaasa, umasa lang tayo. Tayo lang mismo ang gumawa ng sarili nating ikakaasa. Pero baka pinaasa rin tayo kasi nga, nag-post siya last week na ready for you pero wala naman pala. So that di na naman siya nag-post, gano'n para hindi tayo umasa. But anyways, decision niya yun, wala naman tayo masasay doon. Hindi naman natin siya mapilit. Malay natin 2027 pa siya magpakita. Malay nyo, no, sinong malay natin, no, sino mag-aakala na mamaya doon pa sila sa 2027 magsagupaan ni Krishna, no. O baka nagkaroon ng mga last minute changes kay Iliana, wala nakakaalam na baka dapat sasali pero hindi tutuloy, baka ganyan na nangyari. Pero yun nga, yun yung ating topic ngayon, ang contract signing na naganap kahapon at kanina. 2 parts siya kahapon, from A to M yung girls, alphabetical arrange niya. Kaya magtatanong kung bakit ilan yung mga girls na punta kahapon, kanina, ganyan, bakit hati, sino-sino, bakit mas madami yung kahapon. Alphabetical arrange po siya. So from A to M kahapon and then N to Z yung kanina. Bakit nawala ako sa contract signing? Kasi 3 na yung Laguna. Magiging pang-4 na ako. Wala na akong franchise din. But yeah, ayun. Kahapon, sino yung mga nag-stand out sa inyo from A to N na girls? Actually, konti lang din. Yung mga nag-stand out kahapon. Hindi naman sila ganun karamihan. O baka hindi lang na-capture ng mga media na nag-cover kahapon dun sa estancia. Pero ayun, siguro alam nyo naman na kung sino yung pinaka nag-stand out kahapon, no, sa contract signing. Tapos kanina meron din. So ayan ang i-discuss natin mamaya. So kahapon, ayun nga, nang gulat or ang pinaka kinagulatan ng lahat ay ang pagpapakita ni Bea Milan Windorski, yan, ng La Union. Ayan, hindi na rin naman to secret sa atin kasi nga may mga hint na din naman at dun sa mga hint na yun parang 95% to 98% na sure na rin naman nasasali si Bea until kahapon, binasag na nga niya yung baso, wala nang reveal pa, dumiretso na lang siya sa contract signing. So yeah, so far masasabi ba natin si Bea Windorski ang one to beat? Masasabi nyo ba? Kasi ako, nasasabi ko oo. Sa lahat ng nagpakita ngayon, kasi confirmed na itong mga girls na ito na yun eh. Ito na yung makikita natin sa 16. Wala nang iba eh. Ewan ko, baka may humabol pa o ano. Pero so far, parang si Bea Windorski na yung one to beat. Alam ko, ibabato na naman kay Bea ngayon. Yun nga, half. Dating US sash, ngayon nag-Philippine sash.
nagka-clout, ganyan. Eh, yun yung ibabato ng mga hindi bet si Bea for the crowd. Kasi maraming bashers din si Bea, nababasa ko yun sa mga comment section at karamihan, yun yung binabato nila kay Bea. Pero, wala. Ito na ngayon si Bea. It is what it is. Yun nga, di ba sabi natin, or maraming nagsasabi sa inyo, nababasa ko sa mga comment section, ang lapit-lapit na daw niya kay Catriona. Actually, malapit na siya kay Catriona. Pero nagsasalita nga siya, yung train of thoughts niya, ang ganda, ang husay, alam niyo yun, hindi patchan-pati, yung mga sagutan niya. So, doon pa lang malapit na talaga kay Catriona. Plus, yung height niya, yun, yung appeal niya, yung ganda niya. Malapit na talaga kay Catriona. And sinabi ko naman din before, hindi ako fan ni Bea Windorski, hindi niya ako fan. Pero kahapon, nakita ko nga siya, nakita natin siya, at ayun, based na rin sa pag-aking pananaliksik, panonood ng mga videos niya, ng mga previous competition niya, ang lakas nga talaga ni Bea Windorski. So, for me, so far, parang siya na yung one to beat this edition. Kayo ba? Sino ba? And kahapon, sa part 1 ng contract signing, siya yung standout. Siya talaga. Siya talaga. Kayo ba? Sino ba sa tingin nyo? Ang ano ng comment section natin, ang bilis. Pero yung Bea Windorski kahapon, for me, pangalawa na nag-stand out sa akin kahapon. Si Bea nakamaroon siya, no? Nakamaroon siya. Oo, nakamaroon siya. Dark colors kasi talaga yung kulay niya eh. Kaya nakikita niyo siya sa mga videos, pictures, madalas naka-dark siya kasi siguro yun talaga yung colors niya. So again, sa mga bagong dating sa ating live, yun ang pinag-usapan natin yung contract signing na ganap kahapon siya ngayon. And currently, kay Bea Windorski pa lang ako. And for me, personally, sa aking assessment, it's Bea Windorski ang one to beat for this edition. So far sa mga nakita nating girls. And kahapon siya yung for me nag-stand out. Pero kahapon lang yun si Bea Windorski. Pangalawa, Nicole Borromeo. Siya yung nag-stand out sa akin. Siya? Blue. Anong blue yon? Basta yung shades ng blue. Yon. So far, very glowing ang skin. Talagang nag-glow si Nicole Borromeo kahapon at hindi ba maikakaila. Naangat siya kasi may pictures akong tinitingnan. Nandito ata yung sa phone ko. May picture ako tinitingnan yung part 1 na lahat ng candidates with Empire leaders. Nandun sila at makikita mong akat na angat talaga si Nicole Borromeo. Kaya hindi mo siya madedenay na nandyan talaga siya. And syempre, Nicole Borromeo siya. Nicole Borromeo is Nicole Borromeo. Yun, pangalawa ko siya ng standout kahapon. Hanapin ko lang yung picture, pero nakita niyo naman na siguro yung picture kahapon. Yun, Nicole Borromeo. Guys, nasa part 1 pa lang ako kahapon pa lang to contract signing. Next, pangatlo, sa mga nagpakita kahapon, I would say April Smith. Hindi ko rin na-expect kay April Smith na sabi ko kasi sawa na rin ako kay April Smith kasi nga 2016 nakikita ko na. 2020 nakikita ko na parang wala naman changes, parang wala naman. But that until kahapon, parang ang glowing niya. Hindi naman parang ang glowing niya talaga. Nag-stand out siya because of her color. Tapos, plakado na si April Smith. Parang wala ka na talagang babaguhin pa. Wala ka na may sasuggest na gawin niya to. Parang perfect na yan, April. Parang gano'n na. Tapos, yun, handang-handa talaga siya, si April. Very handang-handa siya. Yan, nakita ko na. Very handang-handa na si April. And, yun, parang na-take note na niya lahat ng mga learnings from her pageant experience since the last 10 years. Yeah. Kaya kahapon, pulido na siya. Ayan, ito yung reference ko sa video ni For the Philippines. April Smith and Nicole Borromeo. Kahapon, ulitin ko ulit para sa mga late. Kahapon, ang standout sa akin, number 1, Bea Windorski. Number 2, Nicole Borromeo. Number 3, April Smith. Ito yung aking naging reference nung nagsama-sama sila. Ayan, sa video to ni For the Philippines. Ito si Bea. Wait lang. Ulitin natin. April Smith, Nicole Borromeo. April Smith, Nicole Borromeo. Diba?
Yun nga, sabi ko hindi ko in-expect kay April Smith na yun, na mag-standout siya pero kahapon sobrang standout niya. Hindi ko sila nakita personal kasi wala ako sa event. Pero based sa mga photos, sa mga pictures, sa mga videos, emotions, madali naman yung mararamdaman yan. Kung sa tingin nyo may arrive yung girls, or alam niyo may arrive, may winning glow. Winning glow agad, may glow talaga na alam niyo yung katatakutan. Ayan, ito si Bea. Nandito siya sa dulo kasi napakatangkad ni Bea. Pero yun nga, dahil nga height is a might, kaya sobrang stand out ni Bea kahit nasa likod siya. Bea will end with doors. Tsaka si Bea kahit nag-iisa, stand out kasi talaga. Again, I'm not a fan of Bea, pero kahapon based sa mga nakita natin, nakakatakot si Bea. Bea Windorski, ah. Next, pang-apat, Roxy Baines. Ayun nga yung sabi ko kanina, parang konti lang din naman talaga ngayong edition na to. Yung mga medyo, alam mo, nag-stand out, stunning. Kaya, konti lang sila, pero laban-laban sila. Tas unpredictable siya. Parang ganun yung eksena. Next, Roxy Baines. Ito ulit yung reference ko for the Philippines video. Roxy Baines, pang-apat. Nasaan na si Roxy? Ito. Ang ganda kasi ni Roxy. Ang cute. Tsaka, yun nga. Ang ganda. Face card. Wait lang. Ulitin ko lang, ah. Ito. Roxy Baines. Simple lang siya na pumunta. Straight hair. Ayan. White sleeveless. High waist skirt. Ganda lang. Ayun nga. Again, wala sa wala siya sa tall side kasi short side si Roxy, pero nga dahil nga face card. So yeah, Roxy Baines. Number 4. Part 1 pa lang tayo, ah. Number 4, Roxy Baines. And kahapon lang to, ah. Guys, first batch lang to mini-mention ko, ah. Mamaya tayo sa second batch. Next, may number 5. May number 5 na hindi ko kilala kung sino siya. Hindi ko kilala kung sino to. May nakakilala ba sa kanya? Ito naka-violet. Sino ito? Sino ito? Batangas. Tama. Siya si Batangas. Nanalo siya last year. Kamukha niya si CJ Opiaza. Yun, based lang dito sa picture na, ayan. Based lang dito sa picture na, ayan. Makikita mo naman kasi sino yung mga naglalamunan, nag-aangatan. Ganyan. Kaya I would say, that girl for me, number 5. Next, number 6. Ibigay na natin kay Ashley Subihano. Naka-color pink siya. Hindi lang siya makita dito sa video. Kasi nasa likod siya. Ito nasa likod kasi si Ashley Subihano. But hindi ko siya madedenay. Kasi ang tangkad-tangkad ni Ashley. Ang ganda-ganda niya. Tapos yun nga. Pink yung color niya. Kahapon naka-color pink siya. Ewan ko bakit pink nga lagi yung kulay niya. Pero yun, bagay naman sa kanya. Lambot-lambot niya. Yun nga, ang laki kasi ni Ashley. Ang laki niyang babae. Kaya, hindi mo siya madedenay. Ayan, stunning siya. Ito, Ashley Subihano. Ayan, yan. Number 6, Ashley Subihano. Kaya nga napagawa ko ng content bila kay Ashley Subihano. Sabi ko, wow, parang ang ano ni Ashley ngayon na parang iba. Para manlalaban. Kaya abangan natin yan. And then, next, Imelda Schweighardt and Scarlett de Mesa. Part 1 pa lang ako, ah. Imelda Schweighardt and Scarlett de Mesa. Ayan. May mga solo naman sila. Makikita nyo naman na sila. So, ito lang yung naging reference ko kasi ito yung sama-sama sila. Scarlett de Mesa, Los Baños, Laguna, and Imelda Schweighardt, Kalibo, Aklan. Yung solo ni Imelda Schweighardt, panigurado sa mga pageant fans natin yan, nakita nyo na kung yung changes ng looks or physical appearance ni Imelda Schweighardt from the last time na nakita natin siya 10 years ago. But yeah, ngayon ano pa rin siya, glowing pa rin, iba pa rin, parang hindi tumatanda. Yun, palaban. Sabi ko sa content ko, the diva is back. Yun, palaban siya. Tapos, ayan, sa picture na to, hindi mo lang siya, or I mean, sa video na ito, hindi mo nga lang siya makitang nakaharap. Pero, I would say, standing pa rin talagang nag-iisang Imelda Schweighardt. Same kay Scarlett de Mesa. Isa siya sa mga pambato ng Laguna, representing Los Baños, Laguna.
Yung aura niya very parang matured woman, parang ganun siya tingnan. Tapos ang ganda ng balat niya. Kaya bet na bet ko siya yan. So far, yun yung aking mga stunning sa sa batch 1 ng contract signing. Ulitin natin ha. So ayun na nga, ulitin natin. Again, ito yung mga nagpa-contract signing ng batch 1 na. This is from A to N. Alphabetical arrange from A to N. Sila din actually yung mga yung mga stunning kahapon. Yung mga pinag-uusapan natin, yung mga matutulog na name, sila din. Ulitin natin, Bea Windorsky, April Smith, Nicole Borromeo, Roxy Baines, Imelda Schweighardt, Ashley Subihano, si Scarlett de Mesa, tapos yun, may naisama lang akong isang girl na from Batangas. Yun yung aking batch 1. Kayo ba? Batch 1. Pero yung batch 1, madami sila na parang kokonti. Era, hello, good evening. Cotabato Province, teka lang, Cotabato Province. Ang pinagbasehan ko lang kasi, yung mga videos na nag-circulate ngayon, tsaka yung mga photos, tsaka yung mga photos and videos na sama-sama sila. So, doon na lang ako kumuha ng mga stunning. So, siguro hindi lang medyo umangat sa akin si Cotabato Province. Pero, let's see pag nakita na natin sila sa personal. Kasi, personally, hindi ko pa sila nakikita sa personal. 16 ko pa lang sila makikita. Pero, ngayon, hindi ko lang siya naisama kasi hindi lang siya umangat sa akin so far. Sa ngayon lang naman, based sa mga photos and sa mga videos na circulate sa social media. So, again, that's my number. That's my stunners for the batch 1 contract signing. Okay, batch 2 na tayo. Kanina sa batch 2, sino naman ang umangat sa inyo sa batch 2? Batch 2. Sino naman ang umangat sa inyo sa batch 2? Sultan Kudarat, Tarlac, ayan, Pampanga, Tarlac, Sultan Kudarat, ayan, pare-parehas kayo ng mga sinasabi. Actually, pare-parehas lang din naman tayo ng mga gusto kasi pare-parehas lang din naman tayo ng mga taste. Kanina sa batch 2, last day ng contract signing. So, ina-expect may mga magpapakita mambubulaga. Isa doon na inaantay si Ileana Aduana na wala nga dumating na Ileana. So, it means wala talagang Ileana for this season. For this year, wala talaga, no? So, hindi ko alam kung may mga habol pa ba ditong girls, kung dapat ba itong mga nag-contract signing na to, that's sila na ba talaga? Hindi ko alam kung may mga darating pa 16, hindi ko alam kung may ganung rules. Pero since kung walang ganung rules, edi wala talagang Ileana this season. Okay, kasi nga si Ileana nasa Ilocos. Ganun siya. Pero yun nga, kanina, konti lang din yung mga girls na mga nag-stand out, no? Pero siguro ang pinaka nanggulat na, ewan ko kung nagulat kayo, si Justin Felizarta. Kasi si Justin Felizarta, wala naman sa mga post, sa mga contents na sasali. Pero kanina dumating siya with the Sash of Manila. So sa mga hindi nakakalam, si Justin Felizarta po ang Miss Tourism World 2022 first runner-up. Naging rin siya, Century 2 na Super Buds. Dumating siya kanina. Walang kaabog-abog. Dumating ang Justin Felizarta. Wait lang, hanap lang ako ng videos kay Justin Felizarta. Justin Felizarta, parang isang dekada na rin siya lumalaban sa beauty pageant kasi first time ko siya nakita 2015 sa Binibining Pilipinas. Nag-semis siya noon and then bumalik siya ulit ng Binibining Pilipinas. Kasi 2015 sinasabi malakas na candidate siya noon eh. And then 2021, yung pandemic, bumalik siya ng Binibining Pilipinas. Malakas din siya ni rally sa Binibini noon, pero na-unplace siya. Na-El Tocuyo siya. Tapos, the next year, nag-Miss World Philippines siya. Nakuha niya yung tourism. Nag-first princess siya, first runner-up, until in-appoint siya na tourism world. Tapos lumaban siya doon, tapos nag-first runner-up siya. Tapos, the next year ulit, nag-Century 2 na Super Bad siya. And then, yun na. The rest, history na. Then, kanina, ito, kay Sherman Gamboa naman to.
eto na nga, ng gulat si Justin Felizarta suot ang sash ng Manila. Hindi anticipated yung comeback ni Justin Felizarta. Walang I don't know kung may alam, pero lahat naman na tayo kasi nagko-consume lang naman tayo ng mga content sa social media, kung sino yung mga sasali, kung sino yung mga predicted na magpapakita. Pero yun nga, ni sa hinagap, hindi natin na narinig na sasali nga to si Justin. Nagkikita pa kami nito sa Miss World Philippines events, pero wala namang hint na may Justin Felizarta na magpapakita. Until kanina nagpakita siya. Yun, hindi anticipated yung comeback niya, kaya hindi rin natin masasabi na pang mythical 5 si Justin. Kasi nga, di ba, yung sa list ko na mythical 5, ang kinoconsider ko mythical 5, yung mga anticipated yung comeback. Though, malakas si Justin kasi nga, based on experiences, yun, alam mo yung experiences niya, yun, may napatunayan na, and yung hulma, nandyan siya, si Justin. Pero, other than Justin, may mas malalakas talaga kanina pang mga nagpakita. Tayo yung pag-uusapan natin. So, yun na nga, round 2 na tayo. Yun, walang Iliana. Round 2, no? Part 2, walang Iliana. Pero may Justin na dumating. And then, yun na, yung highlight ng batch 2. Sa batch 2, standout natin, Adela Marshall. Nandun sa Adela Marshall kanina, Adela Marshall nagpakita na, kanina nagpakita sa Adela Marshall, no? Muntinlupa. Ano tingin nyo kay Adela Marshall? Kasi parang ako 50-50 yung tingin ko sa kanya. Yung una, nakikita ko siya sa mga press presentation, parang sabi ko baka hype lang, baka okay lang. Pero kanina, yung nakita ko siya, yun nga, with her looks, yun, papasok dun sa room, parang okay lang din. Parang hindi ko pa siya maramdaman. Unlike dun sa ibang girls kanina nagpakita ng mga newbies. So, what are your thoughts kay Adela Marshall? Stand out ba siya sa inyo kanina for day 2? Okay. Ayan ang mga sagot nyo. Pero other than that, ang mga standout pa sa akin sa day 2, wait, hanap ulit ako ng mga picture. Yun, Justin Felizarta na banggit ko na, masabi ko rin stunning siya kanina kasi nanggulat siya, nag-standout siya kasi nanggulat siya. And kasi Justin Felizarta siya, kaya nilagay ko na siya sa listahan. Numbers, number 2, number 1. Ayun, hindi siya number 1, ano lang siya, isa lang siya sa listahan ko. Next, Samar na nakaitim siya kanina. Samar. Agree ba kayo? Samar Island. Hanap lang ulit ako ng picture. Samar Island. Si Westerner ba last name nito? Pero yun, isa siya sa mga list ko na nag-stand out. Next. Hindi ako makakita ng picture. Wait lang. Hindi ko na alam kung kanino kong page nakita yun. Next, tagig. Syempre, Bella Ismael. Kasi nga Bella Ismael siya, narumarampa siya kahit dun sa hallway ng mall. Igot-igot siya doon, rampa-rampa siya doon. Yun yung mga nakita ko kanina sa mga contents na naglabasan. And syempre Bella Ismael siya, pero hindi pa rin talaga si Bella yung pinaka number 1 na stand out kanina. Dalawa lang sila naglaban kanina na stand out. Sino sa tingin nyo? Dalawa lang sila naglaban na stand out kanina. Pero yun nga, tagig, mention ko pa yung isang bet ko, Sultan Kudarat, kasi may listahan ako dito. Sultan Kudarat, yung lalo na yung lamang ko ang tangkad pala ng Sultan Kudarat, check na sa akin. Tapos, Quezon Province, hanap ako ng mga picture dito mamaya kasi mga nadaanan ko lang to eh. Pero yun nga, ang dalawang naglalamunan kanina, hindi ko rin inakala, Tarlac at Pampanga. Marian Arellano and Alison Hetland. And yun, nag-head to head sila kanina. Grabe yung parang nagbabanggaan sila, yung parang ako yung maganda, ako yung number 1. Ako yung ganyan.
Parang ganun yung eksena nila. Hindi nga ako makapili sa kanilang dalawa kasi nga, iba yung ganda na yung offer nila. Sa Tarlac kasi, very, yun nga, very morena, Pinay, Krishnanic. Very Krishna nga yung beauty niya eh. Yung hinahanap natin na sana, alam mo yun, one of these days na makapagpadala ng ganung morena for the Miss Universe pageant, diba? So, baka sa Tarlac na yun. So, ganun kalakas yung appeal niya. Tapos, nakaputi pa siya. Tapos, again nga, matangkad din kasi sa Tarlac. Kaya, yun. Tsaka, mahal na mahal siya kanina ng mga media kasi parang most of the contents ngayon na lumalabas, puro si Marian Arellano, parang pinagkakaguluhan siya. On the other hand, si Alison Hetland ganun din. Pero again nga, magkaiba sila ng ganda. Kaya, um, alam mo yun, hindi ka makapili kasi nga magkaiba sila ng ganda. You cannot compare orange sa apple to orange, parang ganyan na eksena. So si Alison Hetland, napakatangkad niya, para na siyang nanalong Miss Universe. Again, para siyang Venezuelan queen. Ito, meron na akong nakahanda dito. Kay Ali Hetland. Sana lang talaga maganda to maglakad, no? Pag sa stage, ayan, no? Grabe siya. Sobrang stunning ni Ali Hetland. Same with Marian Arellano, hindi ako makapili sa kanilang dalawa. Sila ang aking standout for day 2. Same with Marian Arellano, sana mahusay din siya maglakad, no? Yun lang, maglakad. Kasi wala naman na tayong pag-aawayan sa hulma ng mga to kasi malalaking babae to eh. It's mahaba ang bias. Sana lang magaganda yung mga pasarela. Q&A, wala muna akong problema sa Q&A kasi hindi naman din yun ang tinitingnan ko lagi, pasarela ang tinitingnan ko, yung hulma ng babae. Kaya I'll go for Alison Hetland and Marian Arellano for the contract signing part 2 standout. Kayo ba, what are your thoughts? La Union ng Tacloban daw. Pampanga, ganda daw ng mukha, sabi ni Dirty Girl. Ayan, dami pa rin sa inyo nagtatanong ng Iliana. Guys, kung walang Iliana nagpakita kanina, wala na siguro talaga. Huwag na tayong maghanap ng wala. Kung walang Iliana nagpakita, baka wala na talaga. Pero yun nga, sabi ko kanina sa first part, baka naman busy lang. Hindi lang talaga nakapunta ngayon kasi nga may conflict na gig sa Ilocos. Baka bilang press presentation nandiyan pala, yung mga ganyang eksena. Pero ewan ko nangyayari yon. Pero yun nga, sabi ko nga sa atin, ako din naman ay fan ni Iliana. Nararamdaman ko din naman yung sentimiento nyo. Pero yun, wag na lang siguro umasa kasi wala na. And mag-move on na ganyan at wag na maghanap ng wala. Pero yun nga, based sa mga nabanggit ko nga kanina, ito yung mga girls na abangan natin at ilo-look forward natin. Marami-rami naman din sila. Hindi naman madami, hindi naman maunti, pero tama lang. Pero yun nga, alam nyo na kung sino yung maglalaban ngayon pa lang. Parang alam nyo na, pero hindi mo alam kung sino yung cleared winner sa kanila. Unlike ng mga past editions na yun, kunyari nandiyan si Atisa, sinasabi natin, Atisa na yan. Pero ngayon parang labo-labo sila. No, even Bea Windorski sinasabi ng ilan, tapos ng laban, panalo na, ganyan. Pero parang hindi din eh, parang pwede pa mas-snatch. May mga newbies na ganyan naman, nasabi ko, Pampanga, Tarlac. May mga newbies na, na pwedeng bigyan ng corona, talagang mag-perform lang at may winning low lang talaga pagdating ng finals. Okay. So, ayun, ulitin natin. So far, sino yung mga bets ko for the contract signing Kineso? Appear. Contract signing lang naman to, contract signing standouts. Lahat ng mga names na, ayun nga, mga heavy names, Cambacker sa Peters, nasa list ko. Kasi may, talaga sila, may dating talaga sila, may appeal talaga silang lahat. Again, sa part 1, April Smith, Nicole Borromeo, Bea Windorski, Scarlett de Mesa, Ashley Subiano, Imelda Schweighardt. Nandun talaga silang lahat. May mga appeal talaga silang lahat. Kaya, hindi mo talaga sila mali sa listahan. Doon sa part 1 or batch 1 ng contract signing, siguro ang newbie lang na isama ko doon, si Batangas. Basta yung sinabi ko kanina, wala kasi hindi ko na makita yung listahan. Basta yung sinabi ko kanina first part ng live ko. Yun, si Batangas na lang na isama ko doon. And then sa part 2, yun, nandun pa rin sina Taguig, sina Sultan Kudarat, Samar, Quezon Province, in-include ko doon. Tapos, yung dalawa,
Si Pampanga tsaka si Tarlac. Mamaya gagawa ko ng full na list sa content ko para yun, may isa-isa natin sila. Pero yun, so far, since tapos na nga yung contract signing, so yeah, yun yung mga standouts. Any question? Any question? May chance pa ba makahabol si Iliana? Nakakasagot ko lang kanina. Depende sa organization kung papayagan. Tsaka kung sasali ba talaga siya. Eh mukhang wala talaga. Wala talaga. As in, wala talaga. So may nagtanong, sino daw ang Mythical 5? Guys, sino Mythical 5? Kasi gumawa ako ng content. Kino-considered ko Mythical 5 yung mga anticipated yung comeback. Meaning, yung nirarally, wishlist ng mga pageant fans. Yung parang matagal nang sinasabi ng mga pageant fans na, sumali ka ulit. Please, give it a try. Ganyan. So, nilagay ko doon, Bella Ismael, Roxy Bayens, Nicole Borromeo, tsaka si Bea Windorski. Eh, wala nagpakitang Iliana. Dapat siya yung pang 5. So, sino yung isa? Sino yung isa? Sino yung isa? Sino yung isa? Si Justin Felizarta, hindi eh. Kasi parang wala naman expect kay Justin na na Justin, sumali ka ulit, mag-MUPH ka. Yung parang talagang malaking clout for Justin na sumali. Wala eh. Same with April Smith, kaya hindi ko siya nilalagay doon. Imelda Schweighardt, ganun din. Kasi wala na rin naman nag-rally sa kanila eh. Unlike dun sa mga apat na nabanggit natin kanina na sila. Yung laman ng mga social media every time or every year na mag-start na tong MUPH. Na sumali ka for the MUPH. Ganyan. Kaya parang walang Mythical 5. Ano lang, top 3 na lang siguro. Top 3. Top 4. Top 3, top 4 naman nalalaban. Ganyan. Pero syempre, unlike other editions, for example, 2025 editions or 2024 editions, medyo itong edition na to, itong 2026, hindi siya ganun mas mataas pa rin for me yung 2024, 2025 dun sa mga caliber ng mga girls na naglaban nun. Unlike this one, medyo lang siya. So-so lang. Based sa mga roster na nakita natin ngayon. May nagsabi dito. Ayan, yes. Ayan, nabanggit ko nga yung Tarlac kanina. Nabanggit ako kanina. Wait lang. In fairness, hindi natabunan si Pampanga kanina. Yes, pusang ina mo. Yun nga rin ang kinatatakot ko. Kasi nga, yung pinakilala si Pampanga, hype. Ang laki ng engagement kay Pampanga nung pinakilala siya, tapos nasasabi natin, baka pa nagsama-sama, baka matabunan, ganyan. Pero yun yung nangyari kanina, at talagang angat na angat siya. Nilamon niya lahat ng mga hindi, kanina sa part 2 lang naman kasi parang heavy names naman si Bella. Si Bella, pero talagang lamon na lamon niya. Talaga yung lamon na lamon niya lahat ng mga girls kanina. Yun. Kaya malalaban talaga siya. Sa mga newbies natin, Pampanga versus Tarlac. Pampanga versus Tarlac, Summer Island. Silang tatlo. Pero tingnan pa natin yung iba kasi syempre nag-uumpisa pa lang naman tayo. Yun lang naman nakita natin eh. Naglalakad sa mall, ganyan yung look, yung appearance, yung glam nila. Pero madali naman din kasi makita yan eh. Mararamdaman mo agad kung sino yung girl na may arrive, may dating. Kaya, yeah. Thoughts Guy Batangas, na isama ko nga siya dun sa aking part 1 or batch 1 ng mga contract signing standout girls. Galing no? Para masyado tayong nitpicky. Contract signing pa lang, may standouts na agad. Contract signing standouts, press presentation standouts, preliminary standouts, parang konting kibat may mga standouts. No? So, yung gagawa ko ng content with all the girls na, kasi ito lang naman to eh. Chika-chikang content. Ayan, La Union, sure winner na daw. Hindi din, hindi pa. Maraming mga nagsasabi, maraming kampante kasi lagi. Ang dami ka rin nababasa. La Union, sure winner. La Union, Kineso. Pero hindi din hindi mo rin kasi masabi. Maganda yung caliber niya na ipadala for the Miss Universe pageant. As in, kung saan man, kung sa Puerto Rico man o sa US gaganapin. Maganda siya talaga yun kasi nga natik niya lahat.
na-tick ni Bea Windorski. Pero kasi nga guys, kailangan natin tandaan na itong mga girls na to ay magko-compete for the Miss Universe Philippines. Nationals pa lang. Itong Miss Universe Philippines, unpredictable siya minsan. Minsan lumilihis siya ng landas. Depende sa kung anong gusto ng judges, ng organization. Remember again, in 2024, sino mag-aakala, di ba, na ganun ang mangyayari. So, lumilihis siya ng landas. So, hindi mo rin masabi na Bea Windorski is sure winner. Kaya kung sino talaga yung magpe-perform dyan sa preliminary, sa finals, or kung sino yung talagang, alam mo yun, naka-align yung stars para maging MUPH 2026. Siya talaga. Kaya hindi mo rin masabi si Windorski. Pero hindi naman natin maikakailan na malakas talaga siya. Kaya nga sabi ko kanina sa first part ng live, so far, dahil nakita natin yung mga girls, siya talaga yung one to beat. As in, Bea Milan Windorski is the one to beat so far. The rest, bahala na kayo, talunin nyo si Bea. Kasi si Bea talaga yung nasa tuktok ngayon. Tapos the rest ng mga girls, talunin nyo si Bea, bahala kayo dyan. Ganyan. Ganun ang eksena ngayon. Even nga si Nicole Borromeo, kanina nasabi ko nga na si Nicole Borromeo nga, pang number 2 ko nga lang so far. Kasi nga, nagpakita si Bea kahapon. Yun. Pero hindi mo masabing sure winner nga si Bea. Kasi again, maglalaban sila for the national title and ang national organization, very unpredictable sila. With how great MUPH na, sabi ni TikToker, with how great MUPH na hindi downgrade for title holders like Roxy, Nicole, Imelda Manalo o Matalo. Yes. Kasi mga Miss Earth to. Yun nga po, puksaan ng mga Miss Earth title holders. Roxy Bayens, Nicole, Roxy Bayens, Imelda Schweighardt, si Bea, yan, mga Miss Earth. Si Nicole International, yes. Ang statues daw ni Pampanga. Marky, ang haba na sinabi ko kay Summer Island kanina. Magti-team replay ka na. Sa mga hindi po nakaabot guys, team replay sa YouTube, Carl Loyola YouTube. I also have Facebook, Carl Loyola, TikTok, Carl Loyola. And yun yung mga pinag-usapan natin ngayon, yung mga contract signing, first impression. May nag-comment kanina first impression standouts. Gagawa ko ng comprehensive na content na sama-sama na kung sino yung from number 1 to number 10 of my list. So, kanina yun nabanggit ko na sa batch 1, si Bea Windorski, yung personally for me, may top 1 na standouts. And then sa batch 2, Pampanga, si Ali Hetland. Yung personal ko lang yun personal na standouts. Kung ano lang yun sa tingin ko lang, based sa mga nakita natin. So, Bea, batch 1, Pampanga, batch 2. So, sino na yung number 1? Alam nyo kung sino yung number 1? Alam nyo kung sino yung number 1 ko? Comment below. Sino yung number 1 ko? Si Ali. Si Alison Hetland. Bakit? Ayun nga, statues, stunning, tsaka hindi pa plakado, yung parang alam mo yun, ang daming mong gustong i-perfect kay Ali. Parang hindi, alam mo yun, first time mo siya nakita, kasi syempre si Bea nakita natin from the past, alam na natin or in-expect natin na ganyan yung maging gagawin niya, ganyan natin siya makikita. Pero si Ali kasi parang ang fresh niya, lumabas siya sa yung mga contents kay Ali ngayon, yung lumalabas siya, nakasakay sa escalator, naglalakad. Ang fresh na tingnan. Yun nga, fan kasi ko ng mga Venezuelan queens ever since bata pa ako. Kaya nakita ko si Ashley lumalabas, sabi ko parang Venezuelana. Venezuelana talaga. Venezuelan, parang mga ganun. Kaya iba ko nakita si Ali Hetland kanina. Iba yung pagtingin ko sa kanya kanina. Kaya yun, siya yung parang for me, overall standout. Contract signing, overall standout number 1. First impression standouts number 1. Yun, Ali Hetland. Though, syempre, yun nga, sabi ko nga kanina, sana maganda siya maglakad. I mean, pasarela, ganyan. Kasi pag maganda to maglakad, tapos na talaga yung laban. Ayun, kaya, yun, number 1 for me, Alison Hetland. Kayo ba? Ano lang to guys first impression lang to yung base lang sa mga nakita natin kanina Yun lang, base lang sa mga nakita natin. Tsaka personal na lang.
na thoughts. Yan. Siguro may mga bet din naman sa inyo kay Pampanga. Yan, may mga nagbe-message din. Sabi ni Dam Hadid, Venezuela, face card. Sino pa? Sino naman yung mga number 1 nyo dyan? Kayo naman na akin tatanungin. Sabi ni Girup, yes, Pampanga daw. Ayan. Sino naman yung mga number 1 nyo dyan? Based sa mga nakita natin kanina. Ayan. Si Carl naman, La Union. Ayan, pusang ina mo. Nagkakasundo tayo. Pampanga din daw siya. Manolia, Pampanga din. Ayan, nagkakasundo tayo. Moise, Pampanga din daw siya. Si Pentarlac naman. Si Josh L.U. Guys, sa mga nagtatanong na hindi na ba hahabol si Iliana, kung wala kayong nakitang Iliana kanina, wala na. Again, wag na maghanap ng wala. Move on. Sana magtuloy momentum ni Pampanga para sure top 5 na. Oo nga yun lang I'm looking forward din ako sa kanya. Pero syempre, hindi ko pa siya bias. Sabi ko nga kanina, di ba? Hindi naman ako fan ng mga to. Ultimate bias ko kasi si Iliana, di ba? Wala namang Iliana. So kung sino yung nakita natin kanina sa tingin natin, mukhang stunning or yun nga, mukhang may arrive talaga. Ayan. Kaya, siya yung nabanggit ko. Number 1, Pampanga. Number 2, si LU. Yun. Number 3, gagawa pa lang kasi ko ng listahan. Yung mga binanggit ko kasi sa kanina, labo-labo pa yung ranking Gagawa pa ako ng listahan, pero yun na yung number 1 ko, number 2. Pero yung number 3 ko, siguro si Marian Arellana na. Very Pinay kasi. Yun nga, lagi ko sinasabi, fan ako talaga ng mga morena beauty, mga Krishnanic na beauty. So, I'll put na lang number 3, Marian Arellano. Plus, ang tangkad kasi ni Marian. Sobrang fan ako ng mga matatangkad na babae, ng mga habaan. Yes, yun na. So, yun. Gagawa ulit ako. Again, gagawa ako ng list ko mamaya para alam nyo na. Pero yun nga. Again, ulit-ulit tayo sa mga lead po. Carl Loyola, YouTube. Ipopost ko din to doon. Facebook, Carl Loyola. And TikTok, Carl Loyola. So, yun lang. Maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye. Siyempre pa si TikTok pageant guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, Carl Loyola.